Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison? Corina, lumakas pa bilang super typhoon ang bagyong Sinlaku sa may dagat Pasipiko. Muli itong namataan, higit 2,400 kilometers silangan po ng Visayas at may taglay na hangin na 215 kilometers per hour. Ayon po sa Pag-asa, kikilos ang bagyo pahilagang kanluran patungo po dun sa may North Pacific Ocean. So ibig sabihin, hindi na po ito nakikitang papasok pa ng PAR o makakaapekto sa alinmang panig ng bansa sa mga susunod na araw. Dahil sa ridge of high pressure area at easterlies, naging delikado pa rin po ang naramdamang init or heat index ngayong Lunes. Dito sa may Cotabato City, umabot sa 46 degrees ang heat index, sundan ng Catanduanes at 43 degrees, Cavite City 42 degrees, habang sa Metro Manila or Quezon City 37 degrees Celsius ang naramdamang init. Bukas, araw ng Martes, aakyat pa rin sa delikadong antas sa maraming lugar, yung pa rin mga similar na mga lugar po, no? Mapa Luzon, Visayas, and Mindanao, habang dito pa rin sa may Metro Manila, 37 to 38 degrees Celsius. Ka-weather, gawing habit na po ang pag-inom ng tubig at magsuot ng komportable at light-colored na damit para iwas panghihina at pagkahilo na maaaring mauwi sa heat stroke. Sa weather forecast ng Pag-asa bukas, April 14, sa Luzon po, patuloy na magiging maaraw at maalinsangan dahil pa rin sa high pressure area malapit po dito sa may norte at maliit pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan. Kaya sa mga lalabas po ng bahay bukas, huwag pa rin kalimutan ng payong at sombrero bilang proteksyon sa sikat ng araw. At kung dito naman sa Metro Manila at mga nearby provinces, pinapayuhan din ang pagbaon ng face mask sakaling lumala ang haze at air pollution. Sa Visayas po at Mindanao, kagaya sa Luzon, bukas mananatili pa rin kalmado o bahagyang maulap ang kalangitan sa maraming lugar, minsan kumukulimlim lamang. Merong mga dadaang mahinang ulan dito po sa may Samar Island, gayon din sa may Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Mula Miyerkules hanggang Biyernes, halos magkakatulad na panahon pa rin ang mararanasan sa buong bansa. May tsansa ng saglit na ulan at thunderstorms tuwing hapon at gabi sa may bandang La Union, Pangasinan, Benguet, Samar Island at timog na bahagi ng Mindanao. At dahil hindi na makakaapekto ang banyong Sinlaku, asahang mas titindi pa ang init sa bansa, lalo na sa mga syudad, mga kapatagan po at mga tabing dagat. Ka-weather, isang nakakatakot ngunit nakamamanghang phenomenon ang namataan sa kalangitan ng Pilipinas nitong Sabado ng gabi. Sa kuha ni Les Quijano Tuquero sa bayan ng Victoria, Tarlac, makikita po yung yellow at orange na liwanag sa madilim na kalangitan na kahawig ng isang jellyfish. Ayon sa Philippine Space Agency or PhilSA, resulta ito ng Jilong 3 rocket na nilaunch ng China mula sa South China Sea noong Sabado. Dagdag pa po ng ahensya, tinatawag na space jellyfish ang ganitong atmospheric phenomenon. Nabubuo ito kapag direktang nasisikatan ng araw ang exhaust plume o buntot ng rocket sa mataas na bahagi ng atmosphere. As a result, nagkakaroon ng scattering or pagkalat ng liwanag ng araw kahit sa oras pa ng takip silim. Gate din po ng ahensya, hindi naman po delikado ang ganitong space jellyfish at nagtatagal lamang ng ilang segundo. At yan muna napapanong balita ngayong Lunes. Ako po ang inyong ka-weather, Benison Estareja, na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.